Kumusta at maligayang pagbabalik sa pagbubunyag ng pahayag? Mayroon kaming magandang isa para sa iyo ngayon sa Aklat ng mga Hebreo, Kabanata 11. Makikita natin ang kwento ni Enoch, pagkatapos ay makikita natin ang kwento ni Noe, pagkatapos ay makikita natin ang kwento ni Abraham, pagkatapos ay makikita natin ang kwento ni Sarah na ipinanganak si Isaac. Manaisti ay nangyayari sa Kabanata 11 mula bersikulo 5 hanggang bersikulo 11. At sino ang kinakatawan ng apat na ito? Bueno, ipapakita ko iyan sa iyo ngayon din. Ito ang uri ng Lucas sa pagkakasunod ng revelasyon. Gaya ng nabanggit sa mga nakaraang video, tungkol ito sa pre-trib na pinagmulan ng lahat. Kasunod, ang pagdating ng Panginoon bilang babala sa loob ng 40 araw, gaya ni Jonas at ng 40 araw ni Noe. Mangyayari ito pagkatapos ng kasal bago ang trib. Ang anak ng tao ay narito bilang nakasakay sa puting kabayo sa loob ng 40 araw. Kasunod ang dulo ng mga tatak sa ika-6 na taon, ang dakilang karamihan sa gitna ng pighati. Ang Panginoon ay bumababa sa bundok ng mga olibo. May 4 na pangyayari mula bago ang kabihasnan hanggang sa 3 pagdating ng Panginoon sa huling araw. Natalakay na natin ito, kaya ipakikita ko ito rito. Sa Hebreo 11:5-11, panoorin ito. Sinasabi sa bersikulo 5 at 6. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang hindi niya makita ang kamatayan at hindi nasumpungan sapagkat siya ay nabuhay na. Dahil inilipat na siya ng Diyos, bago pa man siya inilipat, mayroon siyang patutuo na ikinalugod niya ang Diyos. Ngunit kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan siya. Dapat maniwala ang lumalapit sa Diyos na siya ay mayroon at nagbibigay gantimpala sa mga masigasig na naghahanap sa Kanya. Ang grupong pre-trib ay hindi lang mga Kristiyanong may lihim na paniniwala. Sila ang nagmamahal sa Panginoon, mapagbantay, madasalin at masigasig na naghahanap. Ito ang grupo ni Enoch. At sa mga hindi pa nakarinig nito dati, ang kailangan nyo lang gawin ay gumawa lang ng kaunting paghahanap sa Google at makikita mo yan. Si Enoch ay malawakang itinuturing na teolohiya bago ang tribo bilang isang tipo o larawan ng pag-agaw. Dahil kinuha siya ng Diyos bago ang paghuhukom ng baha. At ano ang mangyayari sa baha? Kung ganyan, meron kang tipo ni Noe at si Noe ay naligtas matapos maghanda. Sige, meron ka namang si Enoch bilang ang unang taong nabanggit sa Biblia na hindi kailanman nakatikim ng kamatayan. Ito ay isang larawan ng nobya bago ang panahon ng kapighatian. At saka, ano ang meron ka? Pinag-usapan nila sina Enoch na naghanda at naligtas noon. At ano ang larawan ni Noe? Larawan yun ng baha. Nakikita mo yan. Kaya ano ang mababasa natin sa Genesis 5 tungkol kay Enoch? Sa Genesis 5:23, ang lahat ng araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ang Diyos. At siya'y hindi na sapagkat kinuha siya ng Diyos. Hindi niya natikman ang kamatayan na napag-usapan din natin sa huling turo na mayroong 3 magkakaibang bahagi niyan. Okay, nakikita na natin ito, pero ano ang alam natin na susunod na mangyayari? Bueno, pagkatapos ng larawang ito ng tipo ng nobya ni Enoch bago ang trib, alam natin na ang Panginoon ay babalik pagkatapos ng 7 araw na kasal bago ang trib. Babalik siya sa ika-8 araw upang magbabala sa loob ng 40 araw gaya ng sinabi niyang gagawin niya. Bueno, ano ang mangyayari kapag pumunta tayo sa talata 7? Sinasabi nito na sa pananampalataya si Noe nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita ay dinala ng takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon kang 40 araw na larawan ng babalang ito ni Noe, ng anak ng tao na darating bilang larawan ni Noe. Ito rin ay larawan ng isang grupo ng mga nalabi na itinuro natin tungkol sa isang nalabi sa Smyrna na maglilingkod sa Panginoon sa gitna ng mga tatak. At so sila yung tinihahanda. Sila yung binabalaan at hindi pa nakikita ang mga bagay na ito ay naghahanda. At sila rin ang magiging mga tagapagmana ng katuwiran. Ngunit ito ay partikular na larawan ng 40 araw ng anak ng tao. At ano ang makikita natin sa Genesis 7 simula sa talata 16 na sinasabi nito? At ang mga pumasok ay pumasok, lalaki at babae, ng lahat ng laman, gaya ng iniutos sa kaniya ng Diyos. At kinulong siya ng Panginoon, at ang baha ay tumagal ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, at nilulan nito ang sasakyan. Sige, may isa pa akong ipapakita sa iyo.
Sa Lucas Kabanata 17, na ibang kwento ni Noe, hindi ang buong kwento ni Noe ang mababasa natin sa katapusan ng diskurso ni Mateo na siyang post-trib. Ito ay isang larawan muli ng maagang 40 araw na babala na ito ng anak ng tao. Sa Lucas 17:24, sinasabi, gaya ng kidlat na kumikidlat mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila, gayon din ang anak ng tao sa kaniyang araw. Bago ba ito sa trib? Hindi, ito ang pagdating ng Panginoon pagkatapos ng kabihasnan na mababasa lamang natin sa diskurso ni Mateo. Natutunan mong ang katapusan ay nagsisimula sa Mateo, Lucas at Marcos bago, habang at pagkatapos ng kabihasnan. Gaya ng sabi ni Pablo sa 2 Corinto 2, ang mga yugtong ito ay magaganap sa loob ng 50 araw na susundan ng patis na taon. Maiintindihan mo kung susunod ka. Panoorin ang mga naunang turo. Pakinggan ito. Nasa diskurso ito ni Mateo sa pagdating ng Panginoon matapos ang kapighatian. Sabi sa bersikulo 27, gaya ng kidlat mula silangan hanggang kanluran, ganito rin ang pagdating ng anak ng tao. Tungkol ito sa pagbabalik ng Panginoon pagkatapos ng kapighatian. Inilalarawan nito ang kanyang pagdating sa panahong iyon. Pero pakinggan natin ang sinasabi sa bersikulo 5. Alam mo ba kung anong makapangyarihan dito? Ay kung pupunta ka sa diskurso ng Lucas 21, sa Lucas Kabanata 21 ang tanging lugar sa talata 12 kung saan mababasa mo, ngunit bago ang lahat ng mga ito. Pero bago ang lahat ng ito, sabi niya, darating ang panahon na mangyayari ito. Sa diskurso sa Lucas 21 na sinasabi, maglalaban ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian na siyang sakay ng pulang kabayo. Pero sa bersikulo 12, sa kay Lucas lamang, nakikita mo, ngunit bago ang lahat ng mga ito, ibig sabihin, sa harap ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa hari, kaharian laban sa kaharian. At bakit? Dahil ang anak ng tao ay darating bilang nakasakay sa puting kabayo, siya rin ang darating bilang nakasakay sa puting kabayo sa loob ng 40 araw. At bago pa man ibigay ang malaking espada ng nakasakay sa pulang kabayo, ay saka pa lamang sila magsisimulang magpatayan. Alin ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Ito ang 40 araw na pagdating ng anak ng tao. Ano ang ibig sabihin nito? Pakinggan natin sa Lucas 17, versikulo 25. Kaya sa diskurso ni Lucas, ang anak ng tao ay darating sa iisang ulap. Konektado ito sa nakasakay sa puting kabayo, ang 40 araw ni Noe. Sabi rito, dapat muna siyang magdusa at itakwil ng lahing ito kung ano ang nangyari noong mga araw ni Noe. Gayon din sa panahon ng anak ng tao. Kumain sila, uminom at nagpakasal hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka. Dumating ang baha at nilipol silang lahat. Ano itong kwento ng 40 araw na unang dumarating pagkatapos ng pre-trib? Maayos ang lahat, mga kapatid. Ngayon, panoorin mo ito. Ano ang ikatlong bahagi, Abraham, sa talata 8? Hanggang 10 sa Hebreo, 11. Sabi rito, sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang tawaging umalis patungo sa manang dako at lumisan ng di alam ang pupuntahan. Sa pananampalataya, nanirahan siya sa lupang pangako, gaya ng sa dayuhang lupain, sa mga tolda kasama sina Isaac at Jacob na kapwa tagapagmana ng pangako. Sapagkat inaasam niya ang isang lungsod na may mga pundasyon na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Kung sinusubaybayan mo ang paghahayag na ito sa mga nakaraang taon sa ating pangunahing ministeryo, ang Ministry Revealed, alam mo kung ano talaga ang tinutukoy nito. Kita mo sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak, ang Panginoon ay darating kasama ang makalangit na bundok ng Sion. At ang dakilang karamihan ay pupunta sa paraiso kasama ng dakilang karamihan ng kalagitnaan ng tribo. At ang Israel, ang bayang Hudyo at ang tunay na Israel ay babalik sa lupain. At ang lupaing ito ay magkakaroon lamang ng mga pundasyon ng templo. Ang templo ay hindi muling itinayo noong panahon ng mga pagtatatak. Magkakaroon ng utos na muling itayo ang templo, ngunit sa lahat ng mga tatak, ang pundasyon lamang ang ilalatag at ito ay ilalatag sa loob ng ika-4 na taon. Matatapos na ito. Nakikita natin ito bilang isang larawan. Sa Zacarias chapter 1, kamay ni Zerubabel ang naglatag ng pundasyon ng bahay na ito at siya rin ang tatapos nito. Sa Zacarias 8 naman, kasabay ng mga paghatol ng trumpeta, makikita nating muling itatayo ang templo.
Nakikita mo kung bakit. Dahil ang pundasyon lamang ang inilalatag sa panahon ng mga pagtatatak. Kaya naman tinutukoy doon si Abraham at naghahanap ng lugar na siyang lupang kanyang mana. Kapag ibabalik na sila sa Israel, sabi nila, ito ay magiging isang lugar na tanging pundasyon lamang ang mayroon. Makikita rin natin ito sa Unang Hari, Kabanata 6, talata 37 at 38 na sinasabi nito, sa ika-4 na taon, tandaan ang Zacarias 4. Sa ika-4 na taon, sa gitna ng mga tatak, ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ay maayos na nailagay sa makahulang larawan, ito ang gitna ng mga tatak. Noong ika-11 taon sa buwan ng Toro na siyang ika-8 buwan, natapos ba ang bahay? Kailan talaga magsisimulang itayo ang bahay? Matatapos pa ito sa unang taon ng pagpapatunog ng mga trumpeta at aabutin pa ng mga 3.5 taon para muling itayo ito. At sa ika-11 taon ng kapighatian, ang templo ay muling itatayo sa pundasyong inilatag noong panahon ng mga pagtatatak. Ito ay isang propetikong larawan ng eksaktong panahong ito na ating pinag-uusapan. At tingnan mo rito mismo sa Zacarias Kabanata 8, nakikita natin na ang Panginoon ay bumalik na ngayon sa makalangit na bundok ng Sion, gaya ng sinabi natin. Dahil dumating siya dala ang paraiso, naparito siya upang tanggapin sila sa kanyang sarili. Tama? Para sa lubhang karamihan ng gitnang tribo. At ang mga Hudyo at ang tunay na Israel ay ibabalik sa lupain. Ngunit ang Panginoon ay naroon sa makalangit na bundok ng Zion. Tinipon niya pabalik ang mga tao. At pakinggan ang sinasabi sa talata 9, maging malakas ang iyong mga kamay. Kayong nakikinig ngayon sa mga propeta nang ilatag ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ng mga hukbo. Bakit hindi nila maitayo ang templo? Tingnan ang sumunod na sinabi. Sabi sa talata 10, kinuha ang kapayapaan. Kita mo, pinag-away niya ang lahat ng tao, ang kaniyang kapwa. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, dahil sa nakasakay sa pulang kabayo. Ngayon, sa tunog ng mga trumpeta, naroon ang Panginoon at magsisimula na ang muling pagtatayo. At sa gitna ng mga trumpeta, sa ika-11 taon, naitayo ang templo. Nasa Mateo 24:15 ang kasuklam-suklam na paninira sa diskurso ni Mateo. Ito ang panahon kung kailan lumalabas ang halimaw mula sa hukay dahil ang templo ay muling itinayo. At sa ika-11 taon, nagawa ito gaya ng sinabi sa Unang Hari. Nangyayari ito sa ika-5 anghel kapag nabuksan ang walang hanggang hukay. Ito ang 2 Tesalonica Kabanata 2. Sa panahon ng dakilang pagtalikod, kapag ang anak ng kapahamakan, ang iisa, ang halimaw na lumabas mula sa hukay, ay papasok na ngayon sa templo at ipapahayag ang kanyang sarili na Diyos. Nakikita mo ba kung paano gumagana ang lahat ng iyan? Lahat ay ginanap sa 4 na bahagi sa Lukas ng sunod-sunod sa loob ng 14 na taon at sa bahaging nabanggit sa itaas. Ngayon, tingnan natin kung paano ito nagtatapos. Sa talata 11, sa pamamagitan din ng pananampalataya, si Sarah mismo ay nakatanggap ng lakas upang maglihi at nanganak ng isang bata. Sino ang batang ito? Ang batang ito ay siyempre si Isaac, ang pangako, at makikita natin ito sa Genesis 21, noong si Abraham ay 100 taong gulang. Ito ang pagbabalik ng Panginoon matapos ang kapighatian pababa sa bundok ng mga olibo mula sa Mateo 24. Sa Genesis 16, makikita nating si Abraham sa edad na 86 ay nagkaanak kay Ismael, ang mailap na tao at ninuno ng mga Arabo. Sa talata 17, siya ay 13 taong gulang. Siya ay 13 taon na ang lumipas. Siya ay 79 na taong gulang na at gumawa siya ng isang tipan tulad ng pagpapanibago ng Panginoon sa tipan sa huling taon ng kapighatian. At ano ang nangyari sa Genesis 21? Nahulaan mo, si Abraham ay 100 taong gulang na ngayon nang dumating si Isaac. Ano ba yung larawan na yan? Ito ay larawan ng 7 taon ng mga tatak, ang 6 na taon ng mga trumpeta, ang pagbabalik ng Panginoon, at ang pagbaba ng mga paa sa bundok ng mga olibo sa ika-14 na taon. Nakikita mo yan? 13 taon ay may tipan. At pagkatapos noong ika-14 na taon, dumating si Isaac bilang larawan ng pagkatapos ng tribo. Pagbabalik ng Panginoon, ang mga paa ay pababa sa bundok ng mga olibo tulad ng Zacarias sa ika-14 na kabanata. Sa ika-14 na taon, ibinabalik ng Panginoon ang mga paa pababa sa bundok ng mga olibo sa ika-7 trumpeta. Sa sandaling magsimula itong tumunog mula sa pahayag kabanata 10 at pahayag 11, ngayon ay magiging sa Panginoon na ang lahat.
pagpalain ka ng Diyos.